Okay, mga kababayan, pag-usapan naman po natin to. Si dating Senador Manny Pacquiao. Si Senador Manny Pacquiao ay nagsalita na, mga kababayan. Nagbigay po ito ng kumbaga isang, sabihin natin, maiksiman lang na mensahe para sa mga kababayan natin dyan sa Scarborough at sa Ayungin. Subalit hanggang ngayon, wala pa rin tayong naririnig na kahit na anong pahayag dito kay BP Sara. Pero naglalabasan ang kanyang mga video, mga kababayan, na yung peklat daw dito na inisip natin noon ay naglaslas, di ba? Na nagpakamatay. Ay ang sinasabi niya, siya daw ay sinubukang gurgurin ng mga kakampi daw ni Pangulong Bongbong Marcos at ni FL Lisa. Grabe, di ba? Matindi, mga kababayan, ang pagbibintang nitong si Sara Duterte. Pero bago yan, mga kababayan, mamaya hapon siguro natin yan ipapakita sa inyo. Pero ngayon ay panoorin nyo muna o pakinggan itong video ni Senator Manny Pacquiao. Tapos si Nawawala. Salamat sa mga nagtsatsaga, mga kababayan Medyo pagpasensyahan nyo na lang muna ito. Nagkakaproblema ata si Converge kasi ngayon Kagabi pa to, di ba? magandang araw po sa ating lahat. Tapos si Colonel Pacquiao, Manny Pacquiao po, kilala niyo naman siguro ako. Colonel pala siya, no? Reservist, mga kababayan, si dating Senador Manny Pacquiao. Kagaya din po ito nila Sara at itong si Senador Robin Padilla. So sila ay mga reservist. Pero mga kababayan, ito si dating Senador Manny Pacquiao, talaga naman, lantaran po. Kahit nung eleksyon ay hindi po nagbago ang kanyang stand at talagang, di ba, naging katuwaan pa nga yung sinasabi niya dati ng mga waray talagang matatapang, susugod daw dyan sa West Philippine Sea, di ba? Pero mga kababayan, hanggang ngayon, believe ka sa kanya, talagang siya po ay sumusuporta at ganun pa rin ang kanyang mensahe. Subalit ang ating presidente, kahit na anong gawin, mga kababayan, di ba? Nanununtok ang gaga at anong ginagawa, ang tapang-tapang pagdating sa ibang tao, pero pag usapin ng West Philippine Sea ay no comment. Nais ko lang pong sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Ayungin Shoal, sa West Philippine Sea, sa inyong lahat, huwag po tayo mawala ng pag-asa, ma-discourage. Laban lang tayo. Nandito kami, nakasuporta sa inyo lahat. Anytime na kailangan nyo kami, nandiyan kami, tutulong sa inyo. Magtulungan tayong lahat para sa ating bansa. Pangalagaan natin at i-maintain ang seguridad sa ating bansa. Nang sa gayon, ang ating mga kababayan ay mamuhay ng tahimik dito sa sarili nating tahanan. Yun, di ba, mga kababayan, simple. Ilang segundo lang yun, yung binitawang pahayag ni dating Senador Manny Pacquiao. Na talagang, alam mo, pag pinakinggan mo yun, makaka-boost ng confidence ng ating mga kababayan Di ba? Lalong-lalo ngayon, mga kababayan, gustong-gusto ko yung sagot ni Pangulong Bongbong Marcos na yung resupply mission ay hindi pa rin nila ipagpapaalam doon sa China. 'Di ba? Sa kabila po ng itong si ES Bersamin ay nagmumungkahi na ipaalam daw. Indirectly, oo, pero sasabihin daw kasi nila yung schedule
'Di ba? Pero hindi sinunod ni Pangulong Bongbong Marcos kasi yun ay pagsuko, mga kababayan. 'Di ba? Oy, shoutout sa aking kapatid, kaibigan, DJ Byron Music and Topic TV. Shoutout po. Wala po kayong naririnig, mga sir? Hindi niyo naririnig? Baka sa signal talaga ito, mga kababayan, yung problema. Kasi malakas na dito sa akin eh. Ulitin ko ha. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Colonel Pacquiao, Manny Pacquiao po. Kilala niyo naman siguro ako. Nais ko lang pong sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Ayungin Shoal, sa West Philippine Sea, sa inyong lahat. Huwag po tayo mawala ng pag-asa, ma-discourage. Laban lang tayo. Nandito kami, nakasuporta sa inyo lahat. Anytime na kailangan nyo kami, nandiyan kami. Tutulong sa inyo. Magtulungan tayong lahat para sa ating bansa. Pangalagaan natin at i-maintain ang seguridad sa ating bansa. Nang sa gayon, ang ating mga kababayan ay mamuhay ng tahimik dito sa sarili nating tahanan. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Mag-ingat kayo. Ang Panginoon laging naggagabay sa inyo. Ang sarap pakinggan ng binibitawang salita nitong si Senador Manny Pacquiao, mga kababayan. Alam natin na itong si Manny Pacquiao medyo hindi ganun katatas ang kanyang utak. Pero kita nyo naman, kung papakinggan nyo po ang kanyang sinasabi, ang kanya namang pong laman ng kanyang puso ay talagang malaman. Talagang meron po itong ipinaabot sa ating mga kababayan na tayo ay magtulungan. Huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy lang na lumaban at hindi tayo pababayaan ng Diyos at ang lahat ng bagay at siguradong darating ang ating pagsisikap ay mabibigyan po ito ng karampatang, mga kababayan. Mabibigyan daw po ito, kumbaga darating ang panahon na talagang yang ipinaglalaban natin ay mapapa sa atin at talagang tayo ay mamumuhay ng tahimik. Nga naman, mga kababayan, kasi ang minsan sa pagiging matapang, sa pagiging duwag, minsan pwede mong gamitin. Pwede kang minsan maging duwag, 'di ba? Pwede kang maging matapang, depende sa sitwasyon. 'Di ba? Pero yung kaduwagan, nakita mo naman itong si Sara Duterte, mga ka-GP, ay talagang nambubugbog, 'di ba? Binugbog niya yung sino to? Yung sheriff na samantalang nagpapatupad ng batas. Nung panahon na yon, ginulpi ni Sara Duterte. Kumbaga, nakikita natin dito na kaya nyo palang manakit ng ibang tao. Matapang pala kayo. Pero hanggang saan ang tapang ninyo? Kasi ito wala pang ginagawa, kung tutuusin, hindi naman nila sinasaktan yung mga tao. 'Di ba, pinaalis lang nila dahil itong mga taong ito ay talagang sasabihin natin na overstay na doon sa lugar na yon. Pero mga kababayan, itong China super duper overstay na. 'Di ba, tayo pa ang pinapalis doon sa ating sariling soberanya. Na kung tutuusin, tayo ang mas may karapatan dahil nga yan sa UNCLOS at ipinanalo yan ng dating Pangulong si Pinoy, no? Sa International Tribunal. Kahit sabihin ko na medyo ako nadismaya dahil hindi natin kinilala yung PD 1569 or PD 1596 ata yun, if I'm not mistaken. Kasi doon sa ano na yan ni dating Pangulong McCoy, ito ay pareha, kiniklaim natin na teritoryo natin yan, kaya pwede nating i-apply yung rules natin pagdating sa lupa, 'di ba? Doon sa tubig. Ngayon, dahil nga ito ay EEZ lang, mga kababayan, very limited po ang ating jurisdiction. Hindi natin pwedeng gawin yung law ng lupa doon sa law ng tubig. Kaya hindi natin pwedeng hulihin itong mga Chinese. Pero mga kababayan, sana man lang bilang isang presidente at bilang isang reservist, vice president, magsalita naman kayo kahit papano. Kasi ipinapakita lamang nito na talagang kayo ay maka-China.
hanggat hindi kayo nagsasalita laban sa ginagawa na yan na may natutulan na ng daliri, mga kababayan, pero wala pa rin tayong nakikitang concern sa kanila. Sa makatuwid, mga kababayan, parang prefer pa nila na maging pipi na lang sila habang buhay kaysa po magsalita laban dun sa mga ibang lahi na nananamantala at talagang nagpapahirap sa atin dyan. Diba? Bakit takot ba kayo na masingil ng China? Takot ba kayo na kayo ay husgahan o sabihin natin takot ba kayo na kayo ay balikan ng China dahil hindi nyo nagagawa yung mga ipinag-uutos sa inyo? Kasi kasalanan nyo yan. Kung meron kayong lihim na usapan sa China, mga kababayan, hindi naman magkakaganyan-ganyan yan kung hindi nyo ibinigay yung sarili ninyo, ang mga dangal ninyo, diba? At ang mga kung ano-ano man dito sa China na kayo ay naging sunod-sunuran. Wala sanang ganyan eh. Wala sanang mapapahamak ng mga kababayan natin. Ang hirap nun sarili nating mga kababayan, hindi natin maipagtanggol. Diba? Dahil yan sa utang na loob ninyo sa China. Dahil mahal nyo ang China at hindi ang Pilipinas ng putang ina, dapat lumayas na kayo rito sa Pilipinas, bumitaw ka na bilang vice presidente at pumunta ka na ng China. Mag-migrate na kayo, isama mo na yung tatay mo, isama mo na yung mga anak mo, mga walang hiya kayo. Diba? I mean, yung mga kapatid mo, isama mo na. Kung sino yung mga pwede mong isama dyan, BP Sara Duterte. At huwag ka nang maging BP namin at huwag na magpakita yung mga Duterte dito sa Pilipinas para wala kaming problema. Isa pa kayo sa isipin namin dito eh. Mga pahirap lang kayo. Diba? Ang dami yung pinangako kagaya ng tatay mo na wala naman at puro napako, walang hiya. Diba? Diyos mio madre. Madre kakao. Daig pa kayo ng isang Bopols. Kasi sinasabi nila Bopols daw itong si Pacquiao sabi nila di ba? Kinalaban nito dati si Digong, mga kababayan. Alam niyo ba kung ano rin ang pinag-usapan nila? Ano rin ang pinagtalunan nila? Tungkol din diyan sa West Philippine Sea. Hindi ko lang na-content noon pero West Philippine Sea rin po ang pinag-awayan nila ni Digong. Dahil hindi nga tinupad ni Digong ang kanyang mga pangako, samantalang asang-asa itong si Senator Manny Pacquiao na ipagtatanggol ni Digong ang West Philippine Sea. Pero wala pong ginawa. Tapos sasabihan pa siya, bobo ka kasi, wala kang alam. Diba? Ngayon, yung taong walang alam, yun ang tunay na may malasakit. Pero yung mga abogado, diba? Kagaya ni Roque, kagaya ni, sino pa ba? Glenn Chong, kagaya ni Digong, kagaya po nitong si sino pa ba mga abogado dyan, mga kababayan, Sara Duterte, abogado rin. Pero anong nangyayari? Mga abogado kayo na wala namang kayong tapang para ipagtanggol ang sarili nating soberanya. Diba? Tinatapak-tapakan na tayo, inaabuso na tayo, kinukuhanan na tayo, inaagawan ng mga resupply mission, inaagawan ng pagkain, at kung minsan naman ay inaagaw ang mga huling isda natin, pero wala kayong ginagawa. Patuloy kayong kumakampi doon sa kabilang kampo. Putya, pag tumira pa kayo dito sa Pilipinas kung hindi nyo kayang ipagtanggol, kayo ay nanumpa. Diba? Nung kayo ay naging vice-presidente, sumumpa kayo na ipagtatanggol ninyo ang bansang Pilipinas, pero nasaan kayo ngayon? Diba? Kaya napaka-elib talaga ako dito kay Senator Manny Pacquiao, mga kababayan, at marami po ang nagko-comment sa kanya. Kung titingnan nyo po ang comment section dito, napakadami ng talagang bumabati dito kay Senator Manny Pacquiao. Ako, sabihin ko, mas gusto ko na tong si Senator Manny Pacquiao, no? Mga kababayan, dahil ito, nagsisikap ito. Nag-aaral to. Kita mo ang mga anak nito, mga Inglesero. At ito, kahit papano, dumidiretso na ang English nito. Mga kababayan, hindi nga lang kasing lalim ng iba. 'Di ba? Dahil talagang hindi kagaya nung step by step na ginawa mo nung ikaw ay bata pa. Ngayon medyo, alam nyo na, pag matanda na medyo mahirap na ring turuan. 'Di ba? Pero mga kababayan, ganun pa man, at least masasabi natin, tunay itong maka-Pilipino at hindi ito makapili. Hindi rin ito bayaran, 'di ba? Nagsasalita ito katulad ng sinabi niya nung siya po ay tumatakbo
noong 2022. So walang pinagbago mga ka-JP. At yun ang inahangaan at ang gusto ko kay Pacquiao. 'Di ba? Marami ng karangalan ang binigay sa atin nitong si Pacquiao. Bilang isang national athlete natin, at ngayon pinapakita niya pa na talagang siya ay nakikiisa sa ating presidente. Napalakasin ang loob ng ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Huwag sumuko. 'Di ba? Yung sinabi nga niya dyan na kahit na madilim, 'di ba? Darating, hindi ganoon ang pagkakasabi niya, pero yung pagkaka-explain ko lang na kahit puro dilim ang nakikita natin ngayon dyan sa West Philippine Sea, magtiyaga lang tayo, 'di ba? Magdasal at lalabas at makukuha rin natin ang liwanag, mga kababayan. At darating ang panahon na pag nakuha natin ang liwanag ay makakatulog na tayo ng maayos, mabubuhay na tayo ng tahimik. Ganon ang pagkakasabi nitong si dating Senador Manny Pacquiao. Katutubong Nager, shoutout po. Sir Romeo Barcibal, shoutout. Sabi ni Katutubong Nager, paasa ang ICC check. Yantayin nyo lang, wala pang July. Rose Baroga, tama sila. O tama, alis na lang sila dito, punta na sila sa China. At RR Walk, kung walang alam si Pacquiao, ano pa si Robin Padilla? Ay ako naman, kung papipiliin ako mga ka-JP, kay Senador Manny Pacquiao na ako. Dito kasi si Senator Pacquiao nung nasunog siya kay Drilon, di ba? Dahil kasi masyado siyang nag-stick sa English eh. Kung nagtagalog siya, kahit papano mga kababayan, meron siyang punto sana eh. Kaya lang nabalo siya dun sa English eh. Pinanindigan niya masyado. Pero mas may utak ito kahit papano kumpara kay Senator Robin Padilla na ang laman ay puro sili ang utak. Di ba? Sabi niya Katutubong Nagar, kaya pala gisang-gisa si Gu, yun lang magagawa nila. Eh kasi sa WPS issue, wala namang sinasabi ang mga senador. Meron naman, may mga sinasabi yung mga senador. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, na 3 uri ng senador. Yung unang senador, mga kababayan, sila yung mga tipong lantaran ang pagsasalita laban sa China. 'Di ba? Pangalawa, sila yung senador na nagsasalita na sila ay galit sa China, pero yun lang ang sinasabi nila, galit daw sila sa China. Pero wag niyong iboboto yan kasi mga plastic yan. At yung iba naman mga kababayan ay yung sinasabi nila na talagang no comment. Talagang literal na no comment. At yung iba, kasama na dun sa pangalawa at pangatlo, dagdag na natin yung nagsusuot ng I love Philippines pero hindi nila nilalabanan yung China. Nagpapakita sila sa court pero wala silang ginagawa doon sa dagat. Diba? Eh anak ng tipaklong kayo eh. Sana yung mga confidential funds nyo, intelligence funds kung saan napupunta, kaysa gastusin dyan sa tree planting, feeding program, libreng sakay, dapat dyan na lang natin gamitin sa West Philippine Sea. Diba? Dagdagan natin yung mga gamit natin, mga kababayan. At syempre, hindi ko makakalimutan, kudos again kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi mo sinunod ang payo ni E.S. Bersamin na alam naman namin, kahit Ilocano yan. Sorry, yes, pero kami, tingin namin talaga, bata ka rin ni Digong. Kaya yung mga mungkahe ay hindi maganda. Diba? Para mong nilaglag ang Pilipinas. Pero mabuti na lang, matalino ang Pangulo natin. That is indirect kasi mga kababayan na tayo ay gusto na natin magpasailalim sa China. Pag sinabi mong we will continue our resupply mission by schedule. Diba? By schedule, pero sasabihin mo yung schedule. Ipo-pronounce mo yung schedule, mga kababayan. So that's indirect saying na suko na kami sa inyo. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, wala tayong sasabihin na schedule ng ating resupply mission. Tuloy pa rin tayo at hindi tayo magpapaalam sa China. Diba? Yan ang maganda, mga kababayan.
Sabi ni Manoy Jo, huwag mag-alala kung hindi pa masyado active ang ICC. Wait for De Lima, 100% sureable yan, Diggs. Sigurado naman, attorney yan eh. Palaban yan. Nakita naman natin, siya lang ang kauna-unahan, mga kababayan. Hindi kayang gawin yan ng mga tuta ni Digong, kahit si Digong. 'Di ba sila ay nagtatago, ginagamit nila impluwensya, ginagamit ang pera para makapagtago. Pero si De Lima, nakita po natin, mga ka-GP, na talagang lumaban siya. Nagpakulong. Halos 7 taon, inilaban niya ang kaso niya sa korte hanggang sa nagsipag-atrasan yung mga witness against her. Kasi itong mga to ay mga tinakot, binayaran lang naman daw. 'Di ba? Oh. Ngayon hindi na panahon ni Digong, so wala na sila magagawa. It's time for the revenge. Kahit ako naman, mga kababayan, ano kayo? Kayo lang ang may karapatan, sinira nyo ang buhay ko. Yung 7 taon na yan, almost 7 years na kinuha nyo sa akin imbis na kasama ko ang pamilya ko. Kasama ko ang mga kamag-anak ko, nagsasaya ko, ay tinanggal nyo sa akin. So sa makatuwid, mga kababayan, lintik lang ang walang ganti. Diba? Oh. So ayun lang, mga kababayan. Anong masasabi nyo sa topic natin ngayon? Medyo magulo pa rin, pasensya, at hindi natin talaga makontrol yung internet natin. Nagpalit na ako ng internet kamakailan from Globe to Converge. Mas lalo tayong nakakat ngayon, pero mas madali naman ngayon mag-ayos dahil meron tayong technician na kasama. Kaya lang, kung ang problema sa kanila yun doon talaga sa system nila, wala tayong magawa, di ba? Okay. So, magandang gabi, magandang gabi. Magandang hapon po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa susunod nating live stream. Salamat po sa mga nag-member. Salamat din po, mga kababayan, sa mga nagpakulay kagabi. Hindi ko ata kayo napasalamatan. At syempre sa walang sawang sumusuporta dito sa channel na to. Kahit na minsan ay kulang ako sa ginagawa ko. Kagabi ay really not convinced because of the situation na nakikita ko nagbabuffer yung internet dito sa end ko. Hindi ko talaga malaman kung totoo ba o maayos pa ba yung sinasabi ko, kasi nagcha-chops dito sa akin na naririnig ko sa headset ko. Tapos yung monitor ko gumaganon-ganon. Yun. Parang na-intimidate ako. Hindi ko talaga malaman. Gagawin ko, tutuloy ko ba? Parang ganun nangyayari kagabi. Pero bawi ko ngayon, mga kababayan, kahit papano. Mas okay naman ngayon kaysa kagabi. Okay? So thank you so much po ulit sa inyong lahat at mag-ingat po kayo palagi, mga kababayan.